Mga opisyal daw ng pamahalaan pinasumite ng disclosure ng kanilang financial asset and liabilities. Okay ba ito panlaban sa korupsyon o hindi? Hi there, this is Chinkitan, your pambansang wealth coach. Nako, alam naman po natin kung ano po nangyayari sa ating bansa. Nang dahil po nga sa mga tiwaling, mga government official, nagkakaroon na po ng panukala na magkakaroon po ng disclosure ng kanilang financial asset and syempre naman, business interest. Ayon po sa Commission on Audit or COAP, pag-aaralan daw ang proposal na magiging obligation na ng mga opisyal ng pamahalaan ay deklara ang sumusunod. Number 1, sahod. Number 2, investment. Number 3, kanilang negosyo. Pang-apat po, ang kanilang financial interest. Ang layunin po ay maging transparent kung saan po nanggagaling ang kanilang pera. Kung hindi daw may paliwanag ang kanyang assets, kung saan nanggagaling kanyang pera, kunyari yung sweldo niya ay 100,000 lang, pero yung asset niya ay billion, pwede daw imbestigahan. Bakit mahalaga to? Una, ang korupsyon daw nag-uumpisa because of the lack of transparency. Kung hindi daw alam ng publiko kung sino po ang mga taong gobyerno ang may conflict of interest, may negosyo at may kontrata na pinapasok sa gobyerno, syempre walang sisita. Pero ang malaking katanungan, epektibo ba talaga to? Posible kung magre-report sila ng maayos. Kung may public access at makikita po. May public access at makikita ng mamamayang Pilipino. Kung may mahuhuli at may mapaparusahan kung sila po ay nagsinungaling. Hindi rin to magiging epektibo kung walang susuri. Kung may nagko-cover up ng kanilang mga ginagawa, ay siyempre naman, tatandaan, transparency without accountability is just a show. Kaya nga kung ang opisyal kailangan po mag-declare na kanilang assets, tayo rin mamamayang Pilipino kailangan na po natin gawin to. Mag-track tayo ng sarili nating income at gastusin. Opo, kailangan matuto na po tayo mag-budget. Kailangan matuto na tayo maghigpit ng sinturon. Pangalawa, huwag tayo gagastos ng gastos na hindi tayo nag-iisip. Ito na ang panahon na talagang kailangan po natin maging responsable ng ating mga kinikita. At pangatlo, kailangan maging honest ka rin sa sarili mo. Hindi rin tayo pwedeng mamuna sa mga taong sa gobyerno kung mismo tayo ay hindi sumusunod din sa batas. Kaya marunong din dapat tayo sumunod. Dahil ako naniniwala ang tunay na financial freedom ay nagsisimula sa honesty. Sana naman naliwanagan po kayo sa episode na ito. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.